pagmamahal ng publiko sa Marjo. I mean, ito pa rin yung relevance ninyo, hindi lang bilang Marvin ng Jolina, kundi Marvin and Jolina talaga sa industry. Nalito ako na sa pagnanasa. Sorry again, yung... Sa tingin nyo, bakit ganun pa rin yung relevance ninyo bilang Marvin, Jolina, and Marvin and Jolina? Alam mo, every time there would be like a song na kunyari merong Marvin and Jolina dun sa lyrics, tapos we would hear stories or films na parang inspired din sa mga pelikulang nagawa namin. And we would hear dun sa mga workshops ng mga bagong artista na ginagamit yung mga lines namin na, oh yes, kaibigan mo ako. Nakakataba ng puso kasi hindi mo ina-expect yung ginagawa namin ng mga bata kami nila para maglalaro lang kami. Na magiging makabuluhan pala siya, na magiging maganda siyang part ng film industry in terms of performance. Kaya, in a way, actually nakaka-pressure yun eh, lalo na. Kaya siguro rin natagalan yung pag-oo at paggawa namin ng pelikula ni Jolina. Although gusto namin, kami yung talagang para na namin trying hard na doon tayo pelikula gawa tayo ng pelikula. But at the same time, we wanted a film that maybe somehow pumareho din sa mga ginawa namin pelikula natin. Hindi lang ganda sa storya, kundi nag-connect sa puso ng mga audience. Kaya, yes, masasabi ko, itong pelikula na to would make people fall in love again with the Marvin and Jolina that they grew up with mula ng 90s. Ako siguro dahil hindi namin binitawan yung mga support sa amin, yung mga nagmamahal sa amin, na talaga naman, bigay na bigay ang pagkakilig nila, magkatinginan lang kami. And siguro, ang nangyari kasi doon, hindi kasi namin ever ginawang script ni Marvin, ano yung gagawin namin. Minsan lumalabas na lang sa amin, tapos yun yung natulad, siguro nagbabounce lang yung aming energy na talagang kinikilig lang. Ako kinikilig ako dun sa love team ha, talaga, ewan ko yung sa'yo. Pero sana, hindi lang din may movie ulit or ano, talagang kahit ano pang gawin na. Tsaka ang nangyari naman kahit nag-restaurant si Marvin, ako naman meron ako mga iba pang projects na ginawa, hindi naman kami nagkaaway o hindi kami nagkagalit. Kaya siguro, merong Marjo pa rin and meron din Marvin and Jolina. Diba? So, pag mahal talaga yung industriya, I guess maganda rin yung ibibigay sa'yo, yung susukli sa'yo. Tingnan mo, artista ka na ulit. Congratulations. Sana po sumikat ako. Thank you, congratulations. Thank you, Mon. Bigay mo na sa katabi mo kay Rose Garcia. Pero banda tonight. Hi, Rose. Rose Garcia! Naka-institusyon na rin po ito. Sabi ni Loisa, matagal na rin po ba siya? Oo, matatanda na kami talaga. Ay, grabe, bata pa lang ako, pinapanood ko na kayo. Chan. Sa mga tingin ni June. Anyway, ayun. Hindi naman rin tinatanggi, kami ang magkakasabay. So, Marvin and Jolina. Alam niyo, to be honest, ako ang feeling ko, parang talaga ba, meron pa rin ba talaga yung dalawang yun? Pero kanina, kumakanta si Jolene, then lumitaw si Marvin. Corner ka, may kilig pa rin. Nakikilig ka, no? Oo, totoo. True. Kala ko wala na eh. So, meron pa rin pala talaga. So, yun. So, anyway, ako na kong question. Alam ko, ang dami ko na yung tanong, pero hindi ko kasi matatawa kayo eh, pag ako nagtago. So, pag iiiyakan ko to, itatawid ko to. Alam ko, maninang-betin na rin kayo ng tanong. Wala ba talagang naging grabe, wala pa. Wala ba talaga naging... Alam na nila yung tono mo. Wala ba talaga naging romantic side, romantic part na pagiging kayo noon para talaga masabi natin hindi ang ex-ex lover. Kasi diba, ako talaga naniniwala ako nang somehow nagkaroon. Ako, tapusin na natin ngayong gabi.
Diba? Ako dahil ko kayong kasama dati, kahit na alam kong may mga kung halika-halik, parang naramdaman ko naman ang somehow, may naging short film, maaaring whatever, kayo na mag-explain. Jason also Short magso. time. May short film. No, I think yun din, I guess, yung magic at yung chemistry na nananatili dun sa band. Dahil nga, nung panahon na yan, ng mga bata kami, syempre na iba-iba na yung labels, di ba? Pero dati, di ba, uso sa atin yung MU. Oh yes, also ano later mo. So, parang MU. Parang mga MU pa. So, dahil may personal at saka professional na relationship ng mga panahon na yan, I think kaya hanggang ngayon na natili yung sinasabi nga ni Jolina pag i-interview kami, yung magic, hindi na namin alam kung saan ang gagaling. I think dahil hindi naging kami, hindi rin kami nag-away ng todo. Kaya siguro nagkaroon ng comeback film. Aminin nyo, yung mga naging sila talaga, hanggang ngayon, hindi natin mapaka-comeback. Kung sino man sila, di ba? Kasi ang tindi ng pagmamahalan, parang ang tindi rin ng away. So, baka hindi kayo maka-expect doon. Kaya siguro ngayon nagkaroon kami ng comeback kasi naging sakto lang yung relationship. Kaya naging napaaga yung comeback. Hindi kami lolong-lola na nagka-comeback. So yun mula noon hanggang ngayon, MU pa rin ang layer natin. Oo. Mutual ang understanding namin. Ito ng mutual understanding. At saka may asawa na po si Jolina. Dalawa na po yung anak nila. Happily married po. Oo naman I love Mark. At yatanong ko yung nakaraan. Sorry, ano? Yun pa rin yung tanong ko. Okay. Sa akin, yun din naman lagi ko sinasagot. Kasi parang kahit na nung halimbawa, away-bati kami dati, tapos hindi na kami nag-work, tapos nung nakikita naman kami, panikwentuhan na lang ng something, wala na yung talaga parang naging okay ulit, nag-love ulit kayo, or kung ano may naramdaman. Wala nang ganun eh. So, talagang nung bata lang kami nagkaroon ng mga, kasi syempre, first time na nagtrabaho, tapos, kaya away pati. Nasagot ko ba? Nasagot ko. Hindi, totoo. Lahat ng sinabi ni Marvin, hindi siguro ganito yung relationship namin kung nagkaroon talaga na yung lumalabas nanonood ng sine ng mag-jowa, yung ganito, wala siguro. Wala ganito kalalim yung friendship. Di ba kayo naman talaga na kayong dalawa lang? Payagan ba ako ni Daddy? Wala talaga. Wala. So pero ang galing ka kay Marvin na naging MU kayo. Ako di ba inamin ko naman dati yung feelings ko? Oh, gusto mo talaga. Gusto mo talaga. Ikaw ay meron. Di ba? So, pero matagal na yun. Hindi kami lumabas. Sa loob ng bahay kami nagtitid. Oo, pinagutuan niya ako. Kailangan ko siyang puntahan sa bahay nila, tapos di oras yun. Tapos, ibitayin ko siya sa bahay namin, pagluluto ko siya. Kahit hindi pa ako na magaling na magluto, kinakain niya. At niloloko niya ako, ang sarap. Di ba ngayon? Pero hindi naman masyado. Akala ko mami mo ang nagluluto para ito. Pinaalis ko sila mami doon. Kinukutsaba ko. Yun na. Then ito, second question. Jolen, pag pinapakilala mo si Marvin o pag napapanood ka, halimbawa sila, kung napapanood ka na, nila Belen, nila Vika, paano mo pinapakilala si Marvin sa kanila? Pinapakilala ko siya na siya si Tito Marvin, na kaibigan ko, best friend ni Mama, and he's a very good person, and he's a very good father, at saka ang galing niyang negosyante. In-explain kita sa makikita nila na meron kami mga picture na sweet kami. Wala naman akong violent reaction na nakita sa mga anak ko. Siguro kasi hindi naman nila nakikita yun ang ginagawa ko lang kay Marvin. Diba? Mas maraming syempre sa kanila, kay papa nila. So, I don't think nilalagyan nila ng gano'n. And pagka kasi very, ano ba tawag dito, inosente ang iyong, or maganda pa kay sa pagkakaibigan, wala ka naman dapat itago at nararamdaman nyo ng mga anak natin. Kapag kung may mga anak na kayo, mararamdaman nila kung nagsisikat kayo o hindi, di ba? Lahat kinukwento ko sa kanila ng pag may sakit si Tito Marvin, pag mayroong mga nararamdaman, di ba? Alam nila, pati kung kumakain kami sa restaurant ni Tito Marvin, tapos
sinasabi ko siya nagluluto ng kotse. Yung gano'n. Sobrang syempre nakasama ko na si Pele, si Vika, si Mark. Napakasaya nilang pamilya. Isa sila sa pamilya na pag tinitingnan mo, sana ganyan din yung pamilya mo. Magkaroon ka, kasi napaka-open na sa isa't isa, saka yung energy ng pamilya nila, parang nagmamahalan lang talaga. Sarap na ganyan. At saka si Mark, Marjo yun. Si Mark, yung asawa ko po, Marjo yun kasi siya pa talaga sabi ko, mag-picture kayo, mag-video kayo ni Marvin, kasi post mo. Mula nang nagawa kami ng Flor de Liza, tapos yung ngayon, sabi niya, pag nag-recording ka, makuti mo si Marvin para may video-video kayo. Tapos ako gusto ko samahan mo rin ako. Pero ganun siya ka-supportive sa akin. Alam niya kasi kung saan ako totoong masaya, masaya siya para sa akin. And yung sa friendship namin, sobrang happy. Alright. Thank you, Rose. Sorry, I know two questions lang. One last bonus. Okay, pero after that, reminder lang daw ng ating prod, one question na lang per press kasi we're running out of time already. Rose. Sorry naman. Anyway, kasi para malinaw lang, no? So itong XX Lovers pala, hindi naman siya Star Cinema produced. Tama. Pero nagkaroon lang ng konting alingat-ngat kamakailan lang dahil nga parang nagkaroon ng issue na napaboran kayong dalawa against or Kim and Paolo in terms of playdate ng movie. So, how would you like to answer this? Kasi pwedeng magkaroon ng ganong connotation pa rin yung mga fans at mainim, maging negative ang ano. So, mas better siguro na explain mo yan. Okay. Hindi, I think yun nga, nasabi mo na rin na hindi to Star Cinema produced film. So, walang connection dun sa film o dun sa playdate. Parang kami, dinasalan namin na sana may palabas kami this year. Wala nga kami playdate talaga dahil dapat kasi gusto supposedly namin December mag-film fest. Kaya lang hindi namin natapos yung pelikula. February, punong-puno. So, sabi sa amin, baka March or April, kami, gawa lang kami ng gawa ng pelikula, tinatapos lang namin. Biglang nag-open ng February 12. Yun ang mga, kung paano nag-unfold yung events. Thank you, Rose. Maraming salamat.